Hello everyone and hello Virgo. Itong reading ay para sa unang buwan ng 2026. Happy New Year! Let's see ano yung mga energies for 2026 January, ano yung mga messages and advice card na gustong iparating ng universe para sa'yo. Ang goal ng channel na ito is to give guidance, channeling the light from the creator with good intentions para may positive energies ang lahat. Please follow or subscribe. Sobrang importante ng inyong suporta para makontinue natin ang readings dito. Virgo, you have the Wheel of Fortune in reverse. Ang Wheel of Fortune in reverse ay sinasabi rito na may mga bagay na umiikot or nangyayari. Kumbaga bilog ang mundo, hindi ba? So, may mga nangyayari dito na pwedeng effect ng mga ginawa mo before na nangyayari ngayon. May mga nararanasan ka siguro ngayon na pakiramdam mo ay nababalikan ka ng karma or baka binabalikan ka ng pinibigay lang sa'yo ng universe kung ano yung deserve mo. Sinasabi dito na pwedeng may mga nagawa kang mali in the past at ngayon ay sinasabi na sa'yo ng universe na, oh, hindi tama itong ginawa mo noon, hindi tama yung mga nasabi mo noon, kaya ito yung mga nangyayari. Hindi ko sinasabing likas kang masama, Virgo, hindi ganon. Lahat naman tayo may nagagawang hindi maganda, pero gusto kong sabihin ito because ito yung sinasabi dito ng baraha at ng universe. May mga bagay kasi na nagbabago at nagpapalit at binibigyan ng binibigyan ka ng lesson ng universe dahil sa mga nangyari in the past. Pwede rin kasing hindi ikaw yung may kasalanan pero medyo nadamay ka ng konti dahil nga ganun nga. Ganun naman talaga kasi nga baka partially ay part ka ng mga nangyari. Pwedeng hindi mo naman to sinadya Virgo. Nakikita ko kasi dito na Knight of Wands in reverse. Maganda naman yung intention mo or baka naman talaga hindi ka talaga ikaw yung pinaka factor nito. Pwedeng may iba pa ring reason kung bakit. But there are things that are happening in January na mangyayari that you can still be able to improve. Virgo, nakikita ko dito na people will look up at you, or look up to you. Ibig sabihin, makikita nila kung ano yung mga nagagawa mong mabuti. Hindi maganda to, di ba, Virgo? Makikita nila na ito ka ito yung si Virgo, ito siya, ito yung ginawa niya, proud kami sa kanya, nakakatuwa siya. And makikita mo din sa sarili mo, Virgo, na hindi ka naman pala ganun kasamang tao. Pag nakita mo yung kabutihan mo or yung mga achievements mo, doon ka mag-feel good about yourself. So, keep working on it because sinasabi dito na ang advice card mo is Ace of Wands. Ace of Wands is all about beginning something new. Kung ano yung passion mo. Bigyan mo siya ng magandang simula. And maganda din dapat yung sa loobin mo. Paano mo ba sinusimulan ang isang project, ang isang pag-uusap, ang isang relationship? Kung trabaho ito or to anybody, kailangan tapat ka. Di ba? This is Ace of Wands, starting anew. So sinasabi dito na may pagkakataon ka naman na baguhin ang lahat. May pagkakataon ka na itama yung mali. And this Ace of Wands, ang sinasabi nito ay don't be afraid to try and do things the right way. Kailangan mong umaksyon. Sinasabi dito na kailangan mong umaksyon. Kasi kung wala kang gagawin, kung hahayaan mo lang yung mga nangyari in the past, then wala mangyayari sa'yo. Virgo, sinasabi dito sa Ace of Wands na to na yung participation mo ay kailangan. Kasi pwede namang ibigay ni universe lahat ng kailangan mo pero kung hindi ka naman gagawa ng any way of working on things or improving things sa buhay mo, sa relasyon mo, sa trabaho mo, then walang mangyayari. Ikaw ang hinihintay ng universe, Virgo. Ito yung Ace of Wands na hinihiling sa'yo ng universe. Gumawa ka ng aksyon. Kung sa tingin mo may nagawa kang mali in the past, gawan mo ng aksyon. Anong gagawin mo about it? Ito lang ang paraan, Virgo, for you to change things up. Because
sa ngayon na hindi mo ma-feel sa sarili mo na you are in control. Para bang hindi mo hawak yung mapupuntahan mo, hindi mo hawak yung pakiramdam mo is wala ka sa sarili mong control kung ano yung magiging kahihinatnan ng trabaho mo, ng relationship mo, ng family mo. Kailangan mong kumilos eh. Because napakalaki ng hinihiling sa'yo para makuha mo yung gusto mo. Kasi kung ano yung gusto mo ay gusto mong magkaroon ng control sa buhay mo. Pero kung hindi ka kikilos, paano ka magkakaroon ng kaayusan sa buhay mo? Hindi ito all about the control eh. It's all about kaayusan. It's all about having that discipline and having that structure sa buhay mo. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube, and follow kung kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan na i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang ito to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. Virgo, ang una mong advice card is Amethyst, revealing your true self. As you allow others to know the real you, you will feel loved for who you truly are. Virgo, may sense dito na may mga ibang taong merong influence over you. May mga taong na-influensya ka para gawin yung isang bagay or sabihin yung isang bagay para sa ibang tao. Or something na may ginawa ka because sinabi ng iba. And it doesn't matter kung sinabi mo or may ginawa ka because of somebody or because naisip mo lang by that time. Pero sinasabi dito na ginawa mo ang mga bagay na yon pero hindi talaga yon yung nasa puso mo. Hindi yun talaga yung meaning mo. Hindi talaga yun yung nais mong iparating. So somehow na misunderstand ka, somehow napadala ka ng emosyon mo. At that time yun yung nagawa mo pero hindi naman talaga yun yung gusto mong mangyari. Sinasabi dito Virgo na kailangan mong mag-relax ng konti because Amethyst is all about relax. Huminahon. So, kailangan mong ipakita sa mga tao kung sino ka talaga by expressing your true self and being mahinahon. Kailangan mong maging mahinahon pag ginagawa mo ang lahat at kinakausap mo yung mga tao. Kailangan mahinahon. Hindi ka galit, hindi ka malungkot, sobrang mahinahon lang. Ang next advice card mo, sinasabi dito na meron iba sa inyo, yung iba sa inyo lang ha, Virgo ha, ay baka may nakilala or meron kayong somebody there na baka bago and meron kayong chemistry. Or maybe makikita mo sa mga tao around you or kung meron kang somebody there na mafe-feel mo na meron kang chemistry with this other person. Parang meron kayong something. Malakas yung pakiramdam nito para kayong merong attraction talaga. Hindi naman ito kailangan na jowa. Hindi naman ito kailangan na somebody na kailangan love ka agad. Pwede naman itong sa kaibigan. Pwede naman itong ma-feel mo sa family mo na meron pa pala kayong ibang level of understanding. Meron pa pala kayong kakaibang pagkakasunduan. Kumbaga yung relationship naman ng mga tao, hindi naman yan basta-basta lang, family lang, friends lang, love lang. Pwedeng mas malalim pa yung magiging relationship ninyo. Kung kayo ay magkaibigan, baka mas maging vibes pa kayo. Mas maging vibes pa kayo. Yun yung sinasabi rito. So, next advice card mo is being enough. The innermost heart says you are enough. Nowhere to go, nothing to get, nothing to change. No need to grow, more deserving. You, yes, you are love. So, sinasabi dito na kung sino ka man, yung pagkakakilala mo sa sarili mo, yung buong pagkatao mo, you are enough. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangan dagdagan ng kung ano pang value ang sarili mo because you are enough. It's just a matter of, na lang dito ay paano mo i-improve yung sarili mo. Hindi mo naman kailangan dumagdag ng anything. It's just self-improvement lang naman. Because you are enough. You have what it takes. Kung ano yung pagkakatao mo,
eto ka kayang-kaya mo naman gawin ang mga bagay na dumarating sa yung mga katangian mo na you need to change to improve. Andito ka. Meron ka nito. So, wag mong pagdududahan yung sarili mo because you are enough. Next advice card is donations, tithing, and charitable work. Give joyfully to the organizations and people who spiritually support and inspire you, and know that your generosity will be returned to you manifold in miraculous ways. The time, supplies, money, or other resources you donate will ensure that your positive energy multiplies. Sinasabi dito na mag-donate ka, magbigay ka sa mga tao, magbigay ka sa mga nangangailangan, Virgo. Pag binibigay mo yun ng buong puso mo, kung ang donations mo, tulong mo sa ibang tao ay hindi naman pera, baka naman tulong mo when it comes to your time, talento, ibigay mo yan ng buong buo nang walang hinihinging kapalit. Ibigay mo yung kaya mo lang ibigay na para sa'yo masayang masaya kang ibigay. Huwag kang maging kuripot, Virgo. Ibigay mo ng buong puso. And lahat ng binibigay mo, babalik din sa'yo. And sinasabi dito na kailangan mo lang talaga maging generous, kailangan mo lang mapagbigay, kailangan andun ka sa frequency na sinashare mo ang iyong blessings and yun ay babalik sa'yo. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.